What's up guys? Ako nga pala si Ails at sa video na to itatry natin yung Sacre buff ng RG dito sa Skill Inheritance. Titingnan natin kung magiging maganda ba siyang addition sa kit nating mga AARK when it comes to PvP. Kasi medyo malaki yung drawback ng skill na to since pati tayo mababawasan per hit eh. So ayun, confirm natin kung usable ba siya or hindi. Pero bago ang lahat, inis na inis ka na ba sa mga GT boys dahil di ka makapag multi-account katulad nila kasi isa lang ang device mo eh. Di mo magawa yung ibang mga achievements sa mga games na nilalaro mo dahil hindi ka makapag AFK grind ng 24/7. O lagi ka na lang bang nag-uninstall ng mga apps mo kada update kasi sagad na ang storage ng device mo. Well, kung isa yan sa mga problema mo subukan mo na tong UG Phone Cloud Phone. Ito ay isa sa pinakamabilis at pinaka-affordable na cloud phone service ngayon. Meron din itong ultra-low internet latency kaya siguradong smooth at walang delay ang gaming experience mo. May sabay na event na nangyayari sa dalawang games na nilalaro mo. Well, kahit ilan pa yan kayang-kayang pagsabay-sabayin ng UG Phone Cloud Phone yan. Gusto mo muna malaman kung worth it ba tong cloud phone na to? Huwag ka mag-alala kasi may free trial si UG Phone para sa inyong mga first-time user. Nang sa gayon ma-experience mo muna ng libre kung gaano ka-smooth ang maglaro sa UG Phone Cloud Phone. Ano pa hinihintay mo? I-click mo na ang link sa description para masubukan mo na ang free trial ng non-stop gaming experience. Kaya wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Els Gaming TV. Okay, so kunin na natin tong Sacre ng RG dito sa Skill Inheritance. And check na rin natin kung magiging maganda ba siyang addition sa kit nating mga AARK. Kasi dati nung nasa EL pa ako, isa to sa mga pinaka-solid na build ng RG when it comes to small-scale PvP. Kasi ano siya nag-i-ignore siya ng flea and nag-i-ignore din ata nga ng defense to. Basta sobrang solid niya dahil naka-base din yung damage niya sa max HP nung RG. Alam niyo naman yung mga RG, di ba, napakalaki ng HP niyan. Ang cons nga lang is nababawasan yung HP din natin every time na pumapalo tayo na nakasakri. So sa RG, sobrang good siya kasi may mga battle chant and napakataas ng healing ng RG din and yung survivability nila. Pero try natin i-test na rin dito sa RK kasi malay natin, di ba, mag-work. Or if hindi naman, at least pag-experimentan natin. So ayan, kabit muna natin. Then punta tayo sa bahay. Test na natin yan kasi sa totoo lang excited na ako guys Dahil isa to sa pwedeng pang-counter dun sa mga naka-perfect evasion. So yung mga high crit rest, high flee characters na katulad ng GX and Sork, ganyan. Utility Sork. So ayan. And ayan pala guys, nag-ready na rin tayo ng 5 targets para i-check natin kung gagana ba sa splash ng retainer or ng MS1 natin. So kain lang tayo ng max HP food. Okay, then buffs na tayo. Super lollipop. And awaken. So hindi muna tayo palit ng cards guys. Test pa lang naman to. Check natin kung gagana ba or papatong ba siya sa crit. Uy! Nag-crit! So hindi nawawala, hindi napapalitan yung ano natin. So parang naging additional layer siya ng damage. Ang kaso, hindi siya nag-i-splash. So para lang siya sa target mo. Unless, hindi ko lang sure kung alam ko kasi dati nag-work yung nakabapo Pero dito sa retainer, hindi siya gumagana. Sa ngayon, hindi natin alam kung iibahin nila once na pumasok na to sa main server natin. Pero ayan guys, kita nyo naman, nag-crit and may damage ng Sacre. Yung kulay white na damage, pure damage na yan. Yan yung Sacre and naka-base kasi yan sa HP natin. So palitan natin muna. Damage strength 60. Okay, and para normal PvP setup Sacre. And so hindi pa rin nagbago yung damage ng Sacre natin. 19.1k pa rin. Then pure damage siya. Alam ko nakakapagpababa ata niyan. Refinement level ba? Refined depth, parang ganun.
So ayan, 212k. So kaya napakababa pa ng Sakri natin kasi ang liit pa ng HP eh. Pero if ever na mag-i-invest naman tayo sa mga HP gears or HP cards and enchants, mapapataas natin yan kahit papaano. Since nagbe-base nga si Sakri sa max HP natin. So ayan, kuha tayo ng Virus. Try nating dagdagan yung HP natin. 20.2. Kasi hindi pa tayo nag-buff. Ayan, rebuff tayo. Sakri. So ayan, bumalik na. 19.1. Then kabit natin tong Virus card. Buff. Then Sakri. So ayun, 20.2k. So tumataas siya every time na nagdadagdag tayo ng HP natin. So, ewan, titignan natin kung pag-eksperimentohan ko to sa main server kasi sakto din nakagoin na ako eh. And malay natin, 'di ba? Mabuildan natin siya ng solid build pero sa ngayon hindi pa talaga confirm na usable to. Pero mukhang maganda siyang pag-eksperimentohan. And sayang lang hindi talaga nag-i-splash siya natin eh. Pero alam ko sa Bapo gumagana siya. Pero try natin siguro mag-snap ng Bapo dito sa beta. Then check natin ulit. Okay, so try naman natin umatake ng sunod-sunod. Yun no. 5 hits lang yun guys, pero siguradong pupunit na yan kung sakasakaling ang papaluin natin is yung mga low HP or squishy targets. And dito kasi guys, medyo maliit pa yung bawas ng sakto natin since hindi pa naka-optimize yung build and wala pa tayong mga HP multipliers or enchants para back upan yung damage ng sakre natin. So possible na maging magandang addition to sa mga AARK, lalo na pwede natin to ipang counter sa mga naka-perfect evasion build. Okay, so dito guys, papakita ko naman sa inyo yung drawback ng Sakri buff natin. Meron kasing bawas din yan sa atin. So tatanggalin natin yung mga lifesteal natin. Yan, Goblin Leader. Then yung Master Skills natin. Yan, tanggalin muna natin. Then pati yung pots. Tanggalin muna natin yan. Okay, so buff tayo. Then Sakri. Ayan guys, kita nyo naman. Halos mga lahati agad, isang buff pa lang. So malakas din talaga yung bawas ng Sakri sa atin. So kailangan natin ng maganda-gandang sustain. So sa ngayon hindi pa natin sure kung ano yung pwede nating ilagay dyan. Pag-eksperimentohan pa natin. Pero kung meron naman kayong AB sa party or RG or Wanderer, kahit pa paano matutulungan kayo ng mga buffs nun. So ayan, possible to na maging viable sa ating mga AARK. Pero ayun nga, if ever na wala kayong support, kailangan maging mindful kayo sa HP nyo kasi pwede nyo rin siya ikamatay dahil bababa yung HP ng karakter nyo habang pumapalo kayo eh. So kailangan aralin nyo rin maigi kung kailan nyo siya pwedeng gamitin. Okay, so ayun guys, mukhang may bago na naman tayong kakalkalin once na ma-implement tong update na to sa main server natin. Sana lang no, mas mapadali makuha yung Dragon Spine ba yun? Yung material na pampalevel dun sa energy ng skill inheritance natin. Para kahit papano matesting na natin sa mga main account natin yung mga kanya-kanyang inherit skill na napili natin. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Peace out!